Alright mga kapatid, kakatapos lang kahapon no ng isinagawang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ng INC. At alam nyo mga tol, no, napapanood ko yung mga live at kitang-kita ko sa mga nagko-comment na. Alam nyo mga tol, ang problema sa mga Pilipino is napakababaw ng comprehension, no? Napakababaw ng pag-intindi. Mas nauuna yung alam mo 'yon, yung pagbuka ng bibig nila at pagsasalita ng kung ano-ano, kahit na hindi naman nila naiintindihan mga tol, yung talagang nangyayari. Kasi mga kapatid, ito, isa-isahin natin. Rally for Peace, no? Bakit daw tungkol sa politika pinag-uusapan? Natural. Kasi nga mga kapatid, ito ay panawagan na magkasundo na at wag nang mag-away-away yung mga nasa politiko. Natural, talagang politika pag-uusapan doon. Isa pa, bakit Rally for Peace? Bakit nagsasalita daw doon si Marcoleta mga tol? Kasi si Marcoleta mga tol, o si Congressman Marcoleta ay member din ng Iglesia ni Cristo, kapatid sa Iglesia ni Cristo. At ang dahilan kung bakit siya nagsalita doon, kung mga kapatid, nakinig lang sana yung mga kababayan nating Pilipino at hindi pinairal yung utak bias mga tol at mababaw na kaisipan o pagiging alam niya na idiot na kaisipan, ay maiintindihan ninyo kung ano yung sinasabi niya doon mga tol. At nilinaw naman mga kapatid sa pahayag na hindi tutol ang INC sa impeachment dahil yan ay isang proseso na ginagawa talaga, no, sa ating batas. Tutol ang INC kung mali yung proseso. At inisa-isa doon mga kapatid ni Marcoleta. Siguro mas matalino kayo kay Marcoleta kung hindi kayo sang-ayon doon. Pero inisa-isa ni Marcoleta doon mga tol, yung mga nakita niyang hindi maayos na pagpapatupad, no, sa ating batas. Yung tipong alam mo na, may hindi genuine na proseso mga tol. At inisa-isa niya rin doon yung mga problema na kinakaharap ng ating bansa na dapat mas tutukan. At kung talagang meron kayong problema kay Sara Duterte mga tol, bakit hindi na lang sana i-file, 'di ba, sa korte, dahil korte ang magtatrabaho para diyan. At isa pa mga tol, kung tutol kayo mga kapatid doon sa sinasabi ng ni Marcoleta, ibig sabihin ay tutol din kayo sa sinasabi ni PBBM. Kasi dinampot lang naman ng INC itong idea na to mismo sa sinasabi ni PBBM. Diba? Tutol kayo mismo sa sinasabi ni PBBM kasi yung idea na wala namang maidudulot na mabuti itong impeachment na to mga tol, ay galing mismo yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Ito mga tol, mula to sa News 5 Everywhere. To, nagsalita si Franz Castro. Kilala na natin mga tol kung sino to. Alam naman natin mga kapatid na noon pa lang naman talaga kapanahunan ni dating Pangulong Duterte, kalaban niya na talaga to. Kalaban niya na talaga yan mga tol. So kung ano man ang sasabihin niya, hindi natin alam mga tol kung talagang ito ba'y genuine na para sa ating bansa o talagang political revenge, no? So pakinggan natin yung sasabihin niya. Well, sa INC, no, lalo-lalo na yung ating mga kapatid sa INC. So ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag. Lahat tayo mga tol bilang Pilipino ay meron tayong karapatan magpahayag ng ating mga saloobin dahil meron tayong freedom of expression. Diba? At kung ikaw ay isang Pilipino at pinipigilan mo yung isa na magpahayag ng kanyang saloobin, mali yun. Sa araw na ito, so karapatan naman ng bawat individual yung magpahayag na kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan. Bago natin ipagpatuloy yung reaction video natin mga tol, ang tangi ko lang hinihiling sa inyo ay wag muna sana kayo magpaka-ob-ob ha. Gamitin muna natin ang ating kaisipan. Ako mga tol, hindi ako pro Duterte. Hindi ako pro Duterte ha. Kasi pro China sila mga tol. Alam mo naman, lagi tayong nagre-reaction. Lagi tayong nagre-reaction tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa mga nangyayari sa ating soberanya at hindi natin gusto yung pagiging pro-China ng ilang mga politiko. At alam natin mga tol, ang mga Duterte pro-China yung mga yan. O kaya yung gusto nilang mangyari.
sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko, no, na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. So kung ang ibinibintang mga kapatid, no, hindi ko sinasabing pinagbibintangan ni Franz Castro ang INC. Siguro yung ibang mga tao, sinasabi nila, INC, pinagtatakpan nyo lang si Sara Duterte, di ba? So ibig sabihin ba pinagtatakpan lang din ni PBBM si Sara Duterte, mga tol? Imagine nyo. Kung ang sigaw ng mga tao ay, bakit ganyan ang INC? Bakit nyo pinagtatakpan si Sara? Impeach Sara, impeach Sara. Isigaw nyo rin yan kay PBBM. Bakit? Si PBBM mismo na nagsabi. No? Nagsabi, it's not important. Sabing ganun. Kapag itinuloy daw ang impeachment, matatay down daw ang House, matatay down daw ang Senate. At wala daw itong mabuting maidudulot sa kahit na sino man o isang Pilipino, mga tol. Wala daw itong mabuting maidudulot. Sabing gano'n ni PBBM. Bakit? Pinagtatakban ba ni PBBM si VP Sara? Pakitanong nga. Pakitanong nga kay PBBM. PBBM, bakit mo pinipigil yung impeachment? Pinagtatakpan mo ba si VP Sara? Diba? Ang problema, mga tol, kasi yung mga umaatake kasi, mga kapatid, hindi naman talaga ito yung political, hindi naman kasi ito talaga para sa bayan, no? Political revenge, mga tol, At saka alam naman natin, mga tol, na gantihan talaga yan. Ngayon, ikaw nasa posisyon, lahat ng mga yan sunod-sunuran sa'yo, pero pagbaba mo sa posisyon, mga tol, di ba? Ang dami mong kalaban. Yan yung pagkakataon para makabawi sila. Yan ang problema, mga tol, dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ang sigaw ng taong bayan, INC, pinagtatakpan nyo impeachment kay Sara Duterte, di parang sinasabi nyo na rin kay PBBM, PBBM, bakit mo pinipigil yung impeachment kay BP Sara? Dapat hindi mo pinipigil yan. 'Di ba? Dapat pinupush mo yan. No? Bakit mo pinagtatakpan? Bakit mo sinasabing hindi importante? Hindi, dapat ma-impeach siya, 'di ba? Ulitin ko, mga tol, hindi tayo pro Duterte dahil pro China yung mga yon, mga tol. At ako naniniwala ako, mga kapatid, na ang INC ay wala ring pinapanigan na mga parties o panig, no, dito sa politika. Imagine nyo to, mga tol. Kapag hinayaan o in-impeach, mga tol, si Sara Duterte, sa tingin nyo ganun-ganun na lang tatanggapin ng mga Duterte yon? May mga supporters din sila, nananawagan pa nga sila ng sa mga sundalo, at meron silang mga retired army na suportado sila, di ba? So tingin nyo hindi sila kikilos para labanan kung nakikita nilang ginigipit sila, mga tol? O sabihin natin, pumalag sila. Nagsimula silang mag-aklas. Anong mangyayari ngayon sa sambayan ng Pilipino, mga tol? Maiipit tayo sa kaguluhan, banggaan ng dalawang grupo. Dito, grupo ng administrasyon, at dito, grupo ng Duterte, mga tol. Maiipit tayo, mga tol. Imbis ang focus ng mga mambabatas gumawa ng batas, mga tol. Imbis ang focus ng mga sundalo is pagtanggol ng Pilipinas, mga tol. Ang makakalaban nila, kapwa nila Pilipino. Yun yung iniiwasan ng INC, mga tol. Yung umabot pa tayo sa puntong ganon. Ang problema, hindi yan naiintindihan ng mga mabababaw ang kaisipan. Nakakalungkot man, pero napakarami talaga dyan. Malamang dito, ang dami magko-comment ganon. Hindi, pinagtatakpan ng INC, hindi, kulto kayo, hindi. Ay naku, kahit anong sabihin ninyo, napakababaw kasi talaga ng kaisipan ninyo. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment, na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya, at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte. Sabi nga, accountability, mga kapatid, kung meron na silang sapat na ebidensya at meron na talaga silang sapat na dokumento na magdidiin kay Sara Duterte, i-file na nila sa korte. Hindi yung political persecution, di ba? Yun yung sinasabi, ganti-gantihan lang yan, mga tol. I-file na nila sa korte yan. Hayaan na nila ang korte ang lumitis dyan. Tapos yung mga mambabatas, balik na kayo sa trabaho ninyo. Ang daming problema, West Philippine Sea, inaapi tayo ng China. Dagdagan nyo yung budget ng ating PCG, ng ating mga kasundaluhan.
'Di ba? 'Yun ang dapat unahin, yung presyo ng mga bilihin tumataas ang liit pa rin ng mga sahod 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng problema sa provincial at saka sa Manila rate, yung difference. Ang daming kailangan unahin mga tol. Idalin na lang nila sa korte yan, hayaan na nila yung korte diyan. Accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung ah, pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. Kasalanan din kasi ni PBBM to eh. Nagsalita ka pa ng ganun eh. Hindi daw siya sang-ayon mga tol sa impeachment kasi wala naman daw talagang magandang maidudulot to. 'Di ba? Sabi ganun ni PBBM So kung nagagalit kayo sa INC at feeling nyo pinagtatakpan ng INC si VP Sara, di magalit din kayo kay PBBM. Pinagtatakpan din ni PBBM si VP Sara. Bakit ayaw ni PBBM ma-impeach si Sara? Kasi hindi naman daw importante. 'Di ba? Ay naku po, ewan ko sa inyo, double standard. So, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin, na panagutin sa pamamagitan ng impeachment si Sara Duterte doon sa kanyang misispend ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal, ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at Dapat mga tol, magsama-sama rin talaga tayo na silipin natin mga tol kung nasa tamang proseso ba ang nagaganap. Hindi yung tipong ayaw nyo kasi tong taong to kaya gusto nyo hatulan na lang ng hatulan. Ako mga tol, ulitin ko sa inyo, hindi ako pro Duterte. Pro China sila eh. 'Di ba? Alam niyo naman mga tol na araw-araw nating ginagawa ng reaction video ng West Philippine Sea. So hindi tayo pabor sa mga politikong pro-China. 'Di ba? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pro-China 'yan eh. Bakit nyo inaano 'yan? Bakit nyo sinusuportahan, 'di ba? Hindi ako pabor mga tol sa ginagawa ng Duterte na sa pakikipag-alyansa sa China, pero hindi ako pabor doon sa ginagawa ng mga mambabatas natin. Halimbawa na lang mga tol, yung ginagawa nilang pamumulitika. Ayoko na magbanggit ng mga pangalan, alam nyo naman dun. Para sa mga marunong mag-isip ng tama mga tol Inisa-isa na yan ni Marcoleta Bahala na lang kayo kung bias kayo. Wala na tayo magagawa doon sa mga bias mag-isip. Pero kung sa tingin talaga ninyo pinagtatakpan ng INC si VP Sara, isipin nyo mga tol, ang INC iisa lang ang gusto sa gusto ni PBBM. So si PBBM din ba pinagtatakpan si VP Sara? O kung matalino kayo, paki-comment na lang kung talagang matalino kayo. Alright mga kapatid, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.